Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na may mga mining corporation na nagpopondo upang ibagsak umano ang kanyang administrasyon. Samantala, muli naman nitong ipinagtanggol si Environment Secretary Gina Lopez. Narito ang hatol na balita ni Rosalie Cos. Hindi lang drug money ang ginagamit ngayon upang pabagsakin umano ang administrasyong Duterte. Ayon mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte, maging ang mga mining corporation ay naglalabas din umano ng pera para sa destabilization plot laban sa kanya. Ginawa ng Pangulo ang pahayag kahapon sa isang joint press briefing sa Malacanang kasama sina Senate President Aquilino Coco Pimentel at House Speaker Pantaleon Alvarez. Kayong mga mining, I know that you are funding the opposite side. Alam ko na ngayon kung sino gumagasto sa kanila. Hindi ko na lang but I know that some of you are giving funding to the other side to destabilize me. Well, if the police and the military will allow it, it's their problem. Ipresenta rin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kawani ng media ang ilang mga larawang katunayang sinisira umano ng ilang mining corporations ang kalikasan sa bansa. Ngunit ayon sa punong ehekutibo, bukas siyang makipag-usap sa mga miner upang marinig ang panig ng mga ito. Kaya yung mga miners, mag-usap tayo dito. Gusto ninyo, tayo-tayo lang. O media, explain to me kung bakit ganito. And you explain well to me bakit ganito. Explain to us, to the lawmakers, such degradation of. Kami yung nasa kami yung, kaya nandito si... Noong Sabado, sinabi ni President Duterte na hindi matutumbasan ng 70 bilyong pisong kita ng pamahalaan mula sa mga minahan ang ginagawang paninira ng mga ito sa kalikasan. Dahil din sa mga ito, sinabi ni Pangulong Duterte na posibleng ikonsidera niya ang tuluyang pagban ng minahan sa bansa. Gayunpaman, kinilala rin naman ng Pangulo ang ginagawa ng mga Responsible Mining Corporation na pag-restore sa nasisira sa kalikasan at pinapalitan ng panibago ang mga pinuputol na mga puno. Muli rin itong ipinagtanggol si Environment Secretary Gina Lopez. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang.